Didiretsuhin na kita. Kaya gusto ko makipagkita sa'yo para sabihin na may relasyon kami ng asawa mo. Direktang sabi ni Mary, ang best friend ni Sanya. Tumagalang titig ni Sanya sa kaibigan hanggang sa bigla siyang matawa. May camera ba dito? Are you planning a prank on me right now? Lumingali nga siya sa paligid. Natatawa pa rin habang seryoso lang ang ekspresyon ni Mary. At sa tingin mo nagbibiro ako? Ano pa nga ba? Kaibigan kita. Alam kong hindi mo magagawa sa akin yun. Alam mo, nakakaawa ka. Hindi mo alam ang totoo sa hindi. Kung hindi lang naman dahil sa asawa mo, matagal ko nang tinapos ang pagkakaibigan natin. Doon siya natigilan. Hindi niya inaasahang biglang magbabago ang ekspresyon nito. Mary, don't be ridiculous. Kung may problema ka sa akin, huwag mong idamay ang asawa ko. At bakit hindi? Matagal na kaming may relasyon ng asawa mo. Kung hindi lang kayo kasal, malamang matagal ka na niyang iniwan. So, bakit mo to sinasabi sa akin? Ngumisi si Mary. Simple lang naman ang sagot dyan. Sawa na akong maging kabit. Nangako siya sa akin na hihiwalayan ka niya at papakasalan niya ako sa ibang bansa. Para doon na kami magsimula ng bagong buhay. I've been waiting for years, pero wala pa rin siyang ginagawa. Kaya ako nang gumagawa ng paraan. Bigla nitong hinawakan ang mga kamay ni Sanya na nakapatong sa mesa. Sanya, pakiusap. Hiwalayan mo na si Vincent. Hindi ka na niya mahal. Hindi na siya masaya sa'yo. Agad niyang binawi ang kamay at paulit-ulit na napailing. Hindi yan totoo. Mahal ako ni Vincent. Maybe you're just being delusional. Hindi ka talaga naniniwala. Fine, may ipapakita ako sa'yo. Nilabas ni Mary ang cellphone at ipinakita ang isang larawan. Nanlambot si Sanya nang iyon ay makita. Isang larawan kung saan magkasama sa iisang kama ang kanyang best friend at ang asawa. At kung hindi pa rin sapat yan, dagdag ni Mary, halongkatin mo ang mga gamit niya. Nung huling nagkasama kami, nag-iwan ako ng marka ng lipstick sa polo shirt niya. Nasa likod yun ng collar, kaya malamang hindi yun mapapansin ni Vincent. Mariing kumuyom ang kamao ni Sanya. Pinipigilan niyang nagbabadyang luha. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan, lalo na sa isang kaibigang lubos niyang pinagkatiwalaan. Kailan pa? Nagsimula ang relasyon namin way back 2023. 3 taon ka naming niloloko, Sanya. Napakurap siya. Sa sumunod na segundo, dinampot niya ang baso sa mesa at isinaboy ang laman nito sa mukha ni Mary. Oh my God! How dare you! Hindi niya ito pinatapos. Sunod-sunod niya itong sinampal sa magkabilang pisngi. Halos matumba si Mary at napahawak sa mesa. Napatingin na ang mga tao sa kanilang paligid. Pero walang nagbalak na siya ay pigilan. Humakbang siya palapit at bumulong sa tenga nito. Magpasalamat ka at yan lang ang kaya kong gawin sa'yo. Ito ang tatandaan mo, Mary. Walang relasyong magiging masaya na nagmula sa panlulokot pangaagaw. Madiin niya iyong sinabi bago siya tumalikod at mabilis na naglakad palabas. Pagpasok niya ng kotse, agad niya itong pinaandar pa uwi sa kanilang bahay. Kahit na ganoon ang nangyari, may natitira pa ring tiwala sa puso niya para sa asawa. Gusto niyang kumapit sa posibilidad na hindi totoo ang lahat. Pag-uwi niya sa bahay, naabutan niya si Vincent sa kusina. Nagluluto ito habang marahang kumikembot at kumakanta habang hinahalo ang niluluto sa kawali. Sa unang tingin, hindi mo iisiping kaya nitong magtaksil. Napahinto si Vincent nang mapansin ang kanyang presensya. Nakauwi ka na pala. Bakit nakatayo ka lang dyan? Come here. Tikman mo tong niluto ko. May pinag-aralan akong bagong recipe ngayon. Kumuha ito ng kutsara at nagsalok ng kaunting sabaw at karne. Lumapit siya. Hinihipan pa nito iyon bago isinubo sa bibig niya. How is it? Masarap ba? Mabagal niyang nginuya ang karne at nilasap yun. Masarap. Sakto lang ang lasa at malambot ang karne. Talaga? Oo, masarap. Ayos ka lang ba? Alala nitong tanong. Agad nitong ibinaba ang kutsara at sinipat ang noo niya. Marahil ay napansin nito ang pagiging matamlay sa sagot niya. Paano nga naman siya magiging maayos after finding out that he was cheating with her best friend?
Parang nawalan siya ng gana sa lahat. Hindi niya kayang isipin na magagawa nito iyon sa kanya. He had always been a loving husband in everyone's eyes. Pagod lang ako. Magpapahinga muna ako. Oh, sige. Tatawagin na lang kita kapag kakain na, okay? Sige. I love you. Tura nito nang saktong siya'y tumalikod. Hindi niya mawari kung anong dapat na itugon. Ngumiti na lang siya bago nagpatuloy sa paglakad at pumasok sa kanilang kwarto. Agad niyang kinuha ang basket kung saan nakalagay ang mga labahan. Nag-iisa lang ang puting polo shirt na naroon. Chinek niya ang likod ng collar at doon niya nakita ang bakas ng lipstick na naiwan sa damit nito. Pakiramdam niya, binuhusan siya ng malamig na tubig. Naubos ang natitira niyang pag-asa. Wala na siyang dahilan para magbulag-bulagan. The evidence was right here and everything was clear now. Kaya pala madalas gabing-gabi na itong umuwi. Kaya pala madalas bumibisita ang kaibigan niya sa kanilang bahay at sinasakto nitong wala siya. Kaya pala ganoon na lang ang closeness ng dalawa kapag magkasama sila. At tanga niya lang para hindi agad iyon naisip. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto kaya agad niyang itinago sa likod ang polo. Wife, anong ginagawa mo? Takang tanong nito nang maabutan siyang nakaupo sa sahig. Agad siyang tumayo at pasimpleng ibinalik ang polo shirt sa basket. Ha? Wala. Kakain na ba? Oo, nakaayos ng pagkain sa mesa. Kumain na tayo. Okay, sakto gutom na ako. Pinilit niyang umiti habang palabas ng kwarto. Pagdating sa dining table, pinaghila siya nito ng upuan tsaka nilagyan ng pagkain ng kanyang plato. Salamat, sabi niya bago mabagal na nagsimulang kumain. Siya nga pala, malapit na ang anniversary natin, wife. Ano kaya kung sa Switzerland naman ang next destination natin? Ano sa tingin mo? Napatigil siya sa pagkain at umangat ang tingin. Sasagot na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone nito. Mary at may heart sign ang nakapaskil sa pangalan ng caller. Agad nitong dinikline ang tawag at tinaob ang cellphone sa mesa. Kailan ka pa nagkaroon ng number ni Mary? Direkta niyang tanong. Natigilan ito at nabakas ang gulat sa mga mata. Hiningi ko lang yung number niya. Di ba kasi mahilig kayong mag-night out, mag-party-party, para matawagan ko siya kapag hindi kita ma-reach out. Yun lang ba talaga ang rason? Ayos may pa-heart-shape emoticon pa talaga ang pangalan niya. Ano siya? Special friend? Hindi ko alam kung bakit may emoticon ng heart shape sa pangalan niya. Baka napindot ko lang. At isa pa, kaibigan mo siya. Kaya wala ko nakikitang mali para magkaroon ako ng number niya. Kaya nga. Kaibigan ko siya, hindi kaibigan mo. Napabuga ito ng hangin tsaka ibinaba ang hawak na kubyertos. Saan niya naman? It was just a contact number. It was just caller name. Walang ibig sabihin yun. Talaga wala? Nasa hapagkainan tayo. Ngayon pa talaga natin ito pag-aawayan? Nakipagkita sa akin si Mary at sinabi niya lahat sa akin. Kumunot ang noo nito. Anong lahat? Anito sa kabadong boses. Sinabi niya sa akin ng tungkol sa inyo. Yung pangako mo na hihiwalayan mo ko. Napakakasalan mo siya sa ibang bansa. Tapos 3 taon na pala kayo. Galing hindi ko napansin yun sa ilang taong pagsasama natin. What? Sinabi niya yun? May mga pinakita siyang picture na magkasama kayo. Tapos nakita ko rin ang mantsa ng lipstick mo sa polo shirt mo. Sabi niya, sa kanya raw galing yun. Ano, hindi mo ide-deny? Sabihin mo sa akin na walang katotohanan lahat ng yun. Sabihin mo sa akin na nagsinungaling siya. Nagbabadyang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pero yumuko lang si Vincent at hindi kumibo. Mas lalong kumirot ang kanyang dibdib. Tuluyan ng tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa lahat ng tao, Vincent, bakit ang best friend ko pa? I'm sorry, Sonia. I'm really sorry. Hinahalikan mo rin ba siya sa labi? Pinagluluto mo rin ba siya tulad nito? Hindi. Sa'yo ko lang ginagawa to, Sonia. I'm so sorry. Sa tuwing magkikita kayo, may nangyayari ba sa inyo? Ilang beses? Gaano katagal? Masarap ba siya? Mas masarap ba siya kaysa sa akin? Sumagot ka. Hindi, Sonia, hindi. Walang nangyayari sa amin, maniwala ka. Tumayo ito at biglang lumuhod sa harap niya habang umiiyak. Sinungaling! Nakakangiti ka ba ng maluwag sa dibdib?
Kapag kayo na lang dalawa, nakakatulog ka ba ng mahimbing nang hindi man lang ako sumasagi sa isip mo habang katabi mo siya? Walang araw na hindi kita iniisip tuwing kasama ko siya. May dahilan kung bakit ko yun nagawa. Napatayo siya at itinulak ito. Anong dahilan ha? Kasi natukso ka? Kasi nakakaakit siya? Kasi nagsasawa ka na sa akin? Hindi yan totoo, Sanya. Maniwala ka, mahal kita. Sinungaling ka, manluloko ka. Dinampot niya ang mangkok na may lamang ulam at ibinagsak iyon sa sahig. Ang ulam na pinaghirapan nitong iluto ay nagkalat sa sahig. Sonya, stop! Iyakap siya nito mula sa likod para pigilan. Pilit siyang nagpumiglas pero wala na siyang lakas. Nanginginig ang mga kamay niya sa galit. All she wanted was to end this pain. Pero paano? Kagagaling niya lang kanina sa hospital bago siya nakipagkita kay Mary. Nalaman niyang buntis siya. It was supposed to be a surprise in their wedding anniversary. Ngayon pa nangyari ito kung saan dapat masaya sila. Sinungaling ka. Niloko niyo ako. Vincent, paano mo nagawa sa akin to? Isiniksik nito ang ulo sa kanyang balikat. I'm sorry. I'm really sorry, Sanya. Patawarin mo ko. Please give me another chance. Babawi ako. Hindi ko na ulit to gagawin. Please wag mo kong iwan. Pilit siyang nagpumiglas sa mga bisig nito at nang makawala siya, ginawaran niya ito ng isang malakas na sampal. Sa lahat ng tao, Vincent, sa lahat ng tao pinagkatiwalaan ko, bakit ikaw pa? You mean so much to me kasi asawa kita at mahal na mahal kita. Ang laki ng tiwala ko sa iyo. Akala ko kilalang kilala na kita, pero nagkamali ako. Hindi na ikaw yung Vincent na minahal at pinakasalan ko. At hindi ko alam kung kaya ko pa bang manatili sa'yo. No, Sanya, please. Huwag mo kong iwan, hindi ko kaya. Muli itong lumuhod habang mahigpit na hinawakan ang mga kamay niya. Paulit-ulit itong nagmakaawa, pero buo na ang loob niya. Mariin niyang binawi ang kamay niya. Simula sa araw na to, hindi mo na ako asawa. Maghiwalay na tayo. Sabi niya, tsaka ito tinalikuran at tumungo sa kwarto para mag-impake ng kanyang mga gamit. Hindi niya lubos maisip na darating ang ganitong pagkakataon. Masakit para sa kanya, pero alam niyang ito ang makakabuti para sa kanya at sa magiging anak nila. Sisiguraduhin niyang hindi nito makikilala ang bata. He's a cheater who doesn't deserve to be a father, kahit pa sa mismong anak nila. Makalipas ang ilang taon, namuhay si Sanya ng malayo kay Vincent. She's now working as a corporate communication manager in a private holding company. Ang anak niyang si Kael ay nasa 6 na taong gulang na at lumaking bibo at masiyahin. Pinatunayan niyang kahit mag-isa lang siya, kaya niyang mapalaki ng maayos at masigla ang anak nila. Yun ang akala niya. Pero dumating ang isang pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Misa niya, maingat na panimula ng doktor. We've completed Kael's test, blood work, imaging, and bone marrow screening. Dok, ano po bang kondisyon ng anak ko? Huminga ng malalim ang doktor bago tumingin sa kanya. Kael has a rare blood disorder. Progressive ito, and habang bata pa siya mas manageable. But in the long run, he will need a stem cell or bone marrow transplant. Nanlaki ang mata ni Sanya. Transplant? Yes, the best chance of success is a genetically compatible donor. Ideally a full sibling. Mas mataas ang compatibility rate kapag kapatid sa ama at ina. Napatigil si Sanya. Kung sa akin po kaya, handa po akong magpa-test. Ako ang magulang niya kaya sa tingin ko naman magka-match kami. That's usually the first step. We'll run an HLA compatibility test using your blood sample. It is a simple procedure. We'll also do a full donor screening to make sure you're medically fit. Tumango siya, tsaka siya inassist ng doktor kung saan ititest ang dugo niya. Halos 3 araw din ang lumipas bago lumabas ang resulta. Muli niyang hinarap ang doktor kung saan hawak na nito ang result. Misa niya, we've reviewed the results. Napakapit siya sa gilid ng upuan. Doc, compatible po ba? You're only a partial match. Unfortunately, that's not sufficient for a successful transplant. Bumagsak ang balikat niya. Para siyang nabingi sa mga sandaling yun.
Ibig sabihin, hindi ako pwede? Yes, as a parent, this is a very common. Karaniwan kasing kalahati ng HLA markers ng isang bata ang namamana mula sa bawat magulang. Pero para sa kondisyon ni Kael, kailangan natin ng mas malapit o mas tugmang match. May ibang option pa ba? There is. You can look for a match unrelated donor. Pero napakababa ng probability, lalo na sa kondisyon ni Kael. The most viable option is a biological sibling from the same parents. Tahimik siyang tumango, pilit nilulunok ang bigat sa dibdib. Wala ba siyang kapatid? Tanong ng doktor. Wala, Dok. Ibig sabihin, you will need to contact Kael's father. If you and the father conceive another child, there's a significant chance that the baby could be a match and could save Kael's life. So, kailangan ko siyang harapin. Tumingin si Sanya kay Kael. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya at walang kamalay-malay sa usapan nila ng doktor. At doon niya napagtanto na kahit anuman ang gawin niya, kailangan pa ring malaman ni Vincent na may anak sila. Naiintindihan ko po, Dok. Maraming salamat po. Kung may kailangan ka na, sa opisina lang ako. Opo, Dok. Tumango lang ang doktor bilang tugon bago umalis. Nang lingunin niya si Kael, nakatingin pa rin ito sa kanya. Ngumiti siya para ipakitang ayos lang ang lahat bago pumasok sa loob para ito ay lapitan. Mama, gusto ko na pong umuwi. Agad nitong turan. Tinabihan niya ito sa kama at marahang hinimas-himas ang buhok. Kael, ang sabi kasi ng doktor, may kailangan pa silang i-check sa'yo, anak. Tulad ng ano po? Tulad ng nangyari kanina. Hindi ba bigla ka nalang nag-collapse? Mama, okay na po ako. Hindi na po ako nahihilo. Promise po, hindi na po ulit ako magko-collapse. Kael, di ba sabi mo gusto mong pumunta sa amusement park? Opo, Mama. Dadalhin niyo po ako doon? Siyempre naman. Pero bago yon, kailangan mo munang magpagaling. Dapat malakas ka na. Pero para mangyari yon, kailangan mo munang mag-stay sa hospital ng mga ilang buwan. Pero Mama, natatakot po ako dito. Takot po ako sa karayom. Bakit ka naman natatakot? Nakita mo ba yung kausap ko kanina? He's really worried about you. At siyang nag-iisip ng paraan para magkaroon ng cure ang sakit mo. Hindi sila nakakatakot, anak. Sila ang mga hero, Kael. Kaya hindi ka dapat matakot, okay? At saka isa pa, kasama mo si Mami. Hindi kita iiwan, anak. Promise, Mama? Promise, cross my heart. Kapag pumagaling na ako, Mama, pwede na rin po bang makita si Papa? Natigilan siya sa tinura nito. Ang Papa mo? Narinig ko po kanina, sinabi niyo sa doktor na haharapin niyo si Papa. Ibig sabihin po ba, Mama, nandito lang siya? Malapit lang siya? Nakalimutan niyang likas nga palang matalino si Kael at mabilis itong nakakaintindi sa mga bagay kahit na 6 na taong gulang pa lamang. Syempre naman pangako ko sa'yo, kapag magaling ka na, makukumpleto na tayong 3. Ikaw, ako, at si Papa mo. Kaya dapat magpagaling ka para mangyari yun, okay? Okay po, Mama. Sumiglang ngiti ng bata na nagdulot ng kirot sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa sakit nito, kundi dahil pakiramdam niya, niloloko niya lang ang anak niya. Hindi rin naman kasi sigurado kung makakaharap niya ba si Vincent. It has been 6 years nang maghiwalay sila. Balita niya ay kinasal na ito kay Mary at ang ikinababahala niya, baka nasa ibang bansa na ito at mahirapan siya itong hanapin. Pero may isa pang lugar na posibleng makita niya ito. Yun ay ang bahay ng mga magulang ni Vincent. Kinabukasan, agad siyang nagpasya na puntahan yun. Ilang oras ang naging biyahe bago siya makarating doon. At tulad ng huli niyang natatandaan, tila walang nagbago sa bahay. Siguro ang pintura lang. Pero naroon pa rin ang gazebo na nakapwesto sa gitna at ang mga halaman at bulaklak na alagang-alaga ng mga katulong. Ma'am Sonia? Hindi siguradong tanong ng guard na nagbabantay sa gate. Malamang ay natatandaan pa siya ng guard dahil madalas naman talaga siyang bumisita sa mga in-laws niya noon na ngayon ay hindi na. Good evening, nandyan ba si Vincent? Napakamot ito sa ulo. Naku,
Wrong timing ang punta ninyo, ma'am. Bakit po? Wala po ba siya dyan? Kahit si Tito and Tita Camero na lang, may importante lang akong sasabihin sa kanila. Naku ma'am, sa susunod na lang po kayo pumunta. Si Sir Vincent po wala dito. Pwede nyo naman po makausap si Mr. and Mrs. Camero. Ang kaso, nasa loob din po si Ma'am Mary. Baka hindi po yun matuwa kapag nakita kayo. Natigilan siya sa tinura nito, pero agad din siyang nakabawi at ngumiti. Kung ganun, pakisabi na lang na pumunta ako. At kung pwede, naglabas siya ng business card at inabot sa guard. Pakiabot to kay Vincent. Sabihin mo na importante ang sasabihin ko at kailangan naming mag-usap. Sonia, is that you? Biglang may sumulpot sa likod niya at bahagyang nanlaki ang mata niya nang makita si Vincent. Ikaw nga, I didn't expect to see you here. Ano yung importanteng sasabihin mo? Natulala siya at hindi agad nakasagot. Why did her heart beat the same way as when she first met him? It couldn't possibly be that she still like him. Ang dapat niyang maramdaman ay galit at pagkamuhi. Sonia, tawag nito nang hindi agad siya nakasagot. Kailangan ko ng tulong mo. Saan naman? Tungkol ba sa business? Kailangan mo ba ng trabaho? O matutuluyan? Kailangan ka ng anak natin, Vincent. Direkta niyang sabi. Napakurap ito at hindi agad nakasagot. Alam ko na nakakagulat. Ayoko sanang ipaalam sa'yo kasi kasal ka na. Ayokong manggulo pero ito lang ang naiisip kong paraan. Teka, hindi ko maintindihan, Sonia. Are you saying that we have a child? Oo, Vincent. May anak tayo. Buntis ka nung maghiwalay tayo? Ganun na nga. Bahagyang nanlaki ang mata nito at umawang ang bibig. Hindi pa rin makapaniwala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ngayon lang, Sonia? Anito sa galit na boses. Napayuko siya at nahirapang sagutin yun. Vincent, sa tingin mo ba? Matapos ang panlulokong ginawa mo sa akin, may lakas pa ako ng loob na ipaalam yun sa'yo. Pero kahit na Sonia, anak ko pa rin siya. Paano mo nagawang ipagkait sa akin yun? You cheated and married your mistress. Nawalan kami ng lugar sa buhay mo. Sa tingin mo ba madali sa akin to? Araw-araw niyang tinatanong kung sino ang ama niya. At hindi ko rin kayang sabihin sa bata na yung ama niya may iba ng pamilya. Dumaan ang konsensya sa mga mata nito. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin sa akin? Hindi na importante kung galit ako o hindi. Nandito ko para sabihin sa'yo na kailangan ka ng anak mo. Kumunot ang noo nito. May nangyari bang masama sa kanya? He has a rare blood disorder. Progressive ito. And habang bata pa siya mas manageable. But in the long run, he will need a stem cell or bone marrow transplant. Nanlaki ang mata nito. That sounds really serious. The best chance of success is a genetically compatible donor. Ideally a full sibling. Mas mataas ang compatibility rate kapag kapatid sa ama't ina. Ibig sabihin, tumigil siya saglit at huminga ng malalim bago nagpatuloy. Kailangan ni Kael ng kapatid. Kailangan nating gumawa ng isa pang anak para mailigtas si Kael. Anito sa nagmamakaawang boses. Anong ibig sabihin nito? Biglang may nagsalita mula sa gate. Lumabas si Mary at lumakad palapit na tila kanina pa sila pinakikinggan. Hoy! Ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Bigla siyang tinulak ni Mary pero agad namang pumagit na si Vincent para ito ay pigilan. Wala akong pakialam kung may anak kayo. Hoy Sonia, hindi ba nakarating sa iyo ang balita na kasal na kaming dalawa? I purposely made it public para malaman mo. Kaya bakit ang kapal ng mukha mong pumunta rito? Natawa siya habang napapailing na tumingin kay Mary. Kung may mas makapal man ang mukha sa ating dalawa, hindi ba ikaw yun? Kasal din kami nung inahas mo siya. At ngayon na kayo ng mag-asawa, nag-uusap lang kami na titrigger ka na. Huwag mong sabihing takot ka sa sarili mong multo. Buisit ka, huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi porke ikaw ang dati niyang asawa, may natitirang pagmamahal pa siya sa'yo. Ako na ang asawa niya. Ako na ang mahal niya. Hindi mataas ang tingin ko sa sarili ko. Sadyang mababang uri ka lang talaga. Huwag kang mag-alala. Si Vincent, sayong-sayo siya. Isaksak mo sa baga mo hanggang sa magsawa ka. Kunwari ka pa na hindi mo na siya mahal. Alam kong nandito ka para mapalapit ulit sa kanya. Pa-inosente ka pa. Tinatago mo ang kulo mo pero isa ka ring higad. Wala tayong pinagkaiba. Kaya wag kang magkunwari
na ako lang ang ahas sa ating dalawa. Bigla nitong inabot ang buhok niya para siya'y sabunutan. Hindi siya nagpatalo at gumanti, habang si Vincent pilit silang inaawat. Buti naman inamin mong ahas ka. Huwag mo kong itulad sa'yo dahil ikaw wala kang respeto, wala kang kahiyan sa sarili mo. Mga agaw ka, isa kang linta. How dare you to say that? Kakalbuhin kitang buwisit ka. Sinabi ng tama na. Isang malakas na sigaw ang nagpatigil sa kanila. Agad na pumagitna si Vincent habang masama ang tingin kay Mary. Nandito siya dahil kailangan ako ng anak namin. That is something I just couldn't turn a blind eye. We might keep seeing each other in the future. And I'm warning you, if you ever touch her again, mananagot ka sa akin. Banta nito kay Mary. What? Pinagtatanggol mo siya, Vincent? How could you say that to me? I am your wife. Anak ko ang mas importante sa ngayon. I have to see him. Anito sabay talikod kay Mary at hinarap siya. Pwede ko ba siyang makita ngayon? Agad siyang tumango. Siguradong matutuwa siya kapag nakita ka. Sundan mo na lang ang kotse ko habang papunta sa hospital. Sabi niya at tumalikod, tsaka tinungo ang kotse. Sumakay siya at agad itong pinaandar. Sinilip niya sa side mirror at nakita niyang nakasunod ito. Unti-unti, uminit ang gilid ng mata niya. Nabigo siyang pigilan ang luhang lumalabas. 6 na taon na ang lumipas. Akala niya okay na siya, pero dahil sa nangyari kanina, parang nabuksan lahat ng sugat na akala niya'y matagal nang humilom. Mabigat pa rin pala. Tapos ngayon, kailangan niyang harapin si Vincent at kailangan nilang gawin ng isang immoral na bagay para sa anak nila. Hindi niya alam kung kailan ulit siya magiging maayos. Halos 1 oras ang naging biyahe bago sila nakarating sa hospital. Inayos niya muna ang sarili bago bumaba ng kotse. Agad namang lumabas si Vincent para harapin siya. Sanya, pasensya na sa ginawa ni Mary. She just looked at him coldly. Wala siyang gustong pag-usapan ngayon kundi ang tungkol sa ikabubuti ng anak nila. Yung alaga mong ahas, masyadong praning. Huwag mong hayaan na makalapit-lapit siya sa akin dahil hindi ako magandang magalit. Ako nang humihingi ng pasensya sa ginawa niya. Pangako hindi na yun mauulit. Dapat lang at wag na uli siyang babanggitin, lalo na sa harap ng anak ko. Naiintindihan ko. Mabuti naman kung ganun. Sumunod ka sa akin. Nasa 3rd floor ang kwarto ng anak ko. Pumasok sila sa elevator. Tahimik lang siya habang hinihintay itong bumukas. Sonia, kamusta ka? Simula nang maghiwalay tayo, wala na akong balita sa'yo. Biglang basag ni Vincent sa katahimikan. Nanatili siyang seryoso at hindi ito nilingon. Maayos ako. Mas maayos simula nang maghiwalay tayo. Hanggang ngayon, nagsisisi pa rin ako. Wala nang saysay pa ang pagsisisi mo. Eto na ang realidad ngayon at hindi mo na mababago yun. Alam ko naman yun eh. But is it possible that we can go back to how we used to be? Kung ano man ang namamagitan sa atin ngayon, yun ay para sa anak natin. Para gumaling siya at mamuhay ng normal. At kung iniisip mo na gamitin yun para bumalik tayo sa dati, huwag mo nang gawin. Imposible na ang gusto mong mangyari dahil wala na ako natitirang kahit kaunting pagmamahal para sa'yo. Saktong bumukas ang elevator kaya agad siyang humakbang palabas. Agad na sumunod si Vincent at pinantayan siya sa paglalakad. Naiintindihan ko, Sanya. Nagbabakasakali lang naman ako kasi hanggang ngayon ikaw pa rin ang gusto ko. Huwag mong kalimutan kung bakit nangyari lahat to. It was all because you cheated. Alam kong hindi ma-justify ng kahit na ano ang ginawa ko. Pero gusto kong magpaliwanag. May dahilan kung bakit ko yun ginawa. Kung bakit pinakasalan ko si Mary. Hindi ba sinabi ko na sa iyong ayokong marinig ang pangalan niya? Sorry, nawala sa isip ko. Di bali na, wala ka nang dapat pang ipaliwanag. Matagal na tayong tapos, kaya wag na nating balikan yun. Sabi niya, tsaka huminto sa tapat ng isang pinto kung saan naroon ang anak niya. Nasa loob si Kael. Kapag nasa harap niya na tayo, gusto ko na umarte tayong masaya at nagmamahalan. Kapag nakita niya tayong ganun, siguradong sisigla siya at mas gaganahan na magpagaling. Sige, madali lang namang gawin yun eh. Hindi ko lang alam sa'yo. Anito na nangaasar ang tono. Inirapan niya ito at binuksan ang pinto. Naabutan niyang natutulog si Kael. Pumasok sila sa loob. Diretso siya sa kama at umupo sa tabi ng bata. Siya na ba si Kael? Hindi siguradong tanong ni Vincent. Bakas ang pagkasabik sa mukha nito.
Tila ba nag-iilusyon lang at hindi pa rin makapaniwala. Oo, siya si Kael, ang anak natin. Dahan-dahan itong lumapit, pumesto sa kabilang side at tinitigan ng anak. Kamukha ko siya. As much as I hate to admit it, pero magkamukha nga kayo. Ilong lang yata ang namana ng bata sa kanya at halos lahat nakuha sa ama. Noon ko pa pangarap na magkaroon ng anak. Hindi ko inakalang darating pa ang ganoong pagkakataon. Umangat ito ng tingin sa kanya at ngumiti. Sanya, salamat ah. Thank you for letting me know about our child. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama sa kanya. Kung hindi lang naman dahil sa kondisyon ni Kael, hindi ko talaga ipapaalam sa'yo na may anak tayo. But since that it comes to this, wala nang dahilan pa para ilayo siya sa'yo. Hindi ka naging mabuting asawa sa akin. Pero sana maging mabuting ama ka sa kanya. Siyempre naman, babawi ako sa ilang taon na hindi kami magkasama. Gagawin ko ang lahat para matanggap niya rin ako bilang ama niya. And thank you pa rin na pinaalam mo sa akin. Biglang gumalaw si Kael. Mama? Anito habang dahan-dahang dumilat ang mga mata. Kael, kamusta ang tulog mo? Tanong niya sa bata. Ayos lang po, Mama. Lumipat ang tingin nito kay Vincent. Mama, sino po siya? Kael, di ba sabi mo gusto mong makilala ang papa mo? Matutupad na yun ngayon. Ang ibig niyo pong sabihin, ang mamang yan ang papa ko? Vincent ang pangalan niya at siya ang biological dad mo. Umawang ang bibig nito at hindi makapaniwalang tumingin kay Vincent. Ngumiti ng todo si Vincent, ngunit bakas ang kaba sa mukha nito. Tila hindi alam kung paano kakausapin ng bata. Hello Kael, kamusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon lang nagpakita si Papa. May mga naging problema lang kasi tungkol sa negosyo, sa pamilya, pero ngayon nandito na si Papa. Nandito na ako. Kayo po talaga ang papa ko? Bakit po sobrang tagal? Yung mga classmate ko sa kinder, simula baby sila may papa na sila. Pero ako, sobrang tagal niyong nagpakita. Ayaw niyo po ba sa akin? Bakit mo naman nasabi yan anak? Kael, makinig ka. Anak kita. Dugot laman kita. At siraulong tao lang ang aayaw sa'yo. Tingnan mo nga sumasakit ng bibig ko sa lawak ng ngiti ko. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi sobrang saya ko. Excited na excited akong pumunta rito para makita ka. Talaga po? Talagang talaga. Kaya wag mong isipin na ayaw ni Papa sa'yo. Kasi mahal na mahal ka ni Papa. Mahal na mahal kita, Kael. Si Mama po, mahal nyo rin po? Bigla siyang tinuro ni Kael. Nagkatinginan sila ni Vincent. Matagal itong hindi nakasagot pero kalaunan ay ngumiti rin. Siyempre naman. Siya lang ang babaeng mamahalin ko ng sobra. Sinungaling. Hindi niya naiwasang bulong. Agad niya ring nakagat ang ibabang labi. Mabuti na lang at hindi iyon napansin ni Kael. Pero malinaw na nakaabot iyon sa tenga ni Vincent. Ibig sabihin po, sa bahay na rin po kayo titira? Siyempre naman. Ang pamilya dapat sa iisang bubong nakatira. Isang pamilya tayo. Kaya kung nasan kayo, siyempre nandun din ako. Yay! Gusto ko po, tabi-tabi tayong matulog. Mama, gusto ko na pong umuwi. Lumingon ang bata sa kanya. Ngumiti siya at marahang hinimas ang ulo nito. Bago mangyari yon, syempre kailangan mo munang magpagaling. At kapag magaling ka na, uuwi agad tayo, okay? Pinatong din ni Vincent ang kamay nito sa ulo ng bata at marahan iyong hinimas. Tama ang mama mo. Kapag magaling ka na, pupunta tayo sa magandang lugar, kakain sa labas at gagawa tayo ng masasayang activities na hindi natin nagawa noon. Gusto mo ba yun? Gusto ko po. Pero bago yan, ano muna ang itatawag mo sa akin? Papa. Very good. Hindi niya naiwasang mapangiti habang pinapanood ang dalawa. Hindi niya inakalang darating pa ang ganitong pagkakataon. Lumipas ang ilang oras, dumating ang doktor para sa daily check-up ni Kael. Habang naroon ito, kinausap na rin silang dalawa ng doktor para muling paalalahanan ang tungkol sa magiging donor ni Kael. Wala na talagang ibang option. Kung meron man, napakaliit lang ng posibilidad. Ang pinakamainam na solusyon na inirekomenda ng doktor ay magkaroon ulit sila ng anak, isang bagay na napaghandaan niya una pa lamang. Ilang sandali lang,
Iniwan na nila si Kael sa caregiver na nagbabantay rito upang mapag-usapan ang bagay na iyon. Kailangan niya na rin kasing bumalik sa company. Payag ako sa kung ano man ang magiging desisyon mo. Basag ni Vincent sa katahimikan habang nasa elevator sila pababa ng floor. As much as possible, kailangan na nating gawin yun. Bukas din, magbubook ako ng hotel. Isisend ko na lang sa iyo ang oras at address. Si Kael, pwede mo siyang bisitahin kung kailan mo gusto. Mas mabuti kung marami kang oras sa kanya. Syempre naman, tulad ng sinabi ko, babawi ako sa mga araw na hindi kami nagkasama. Mabuti kung ganun. Yung tungkol sa bukas, kung nag-aalangan ka dahil kay Mary, mas mabuti kung kausapin mo siya ng matsinsinan. Gagawin lang naman natin yun para sa anak natin at wala nang iba. Hindi naman yun ang inaalala ko. Ang sa akin lang, kung pwede maging malambot ka ng konti, mahihirapan tayong gawin yun kung masungit ka. Tss, this is the best behavior I could show. Pasalamat ka na lang na kahit papaano kinakausap pa kita. Masungit niyang turan. Saktong bumukas ang elevator kaya agad na siyang lumabas ng hospital at dumiretso sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang kotse papunta sa kumpanya. May mga pending work pa siyang kailangang tapusin ngayon. Hindi niya na iyon magagawa bukas dahil magiging busy na siya. Habang nasa opisina, nag-book na rin siya ng hotel. Ang problema, nakalimutan niyang kunin ang contact number ni Vincent. Nakasave pa rin ang old contact number nito. Hindi niya alam kung nagpalit na ba ito ng number o hindi. The number had long been blocked. In-unblock niya iyon at nag-send ng message kay Vincent. Good evening, this is Sanya. Ito pa rin ba yung number mo? Ilang segundo lang siyang naghintay at may reply na agad ito. Good evening, ito pa rin ang number na ginagamit ko. I've never changed it. Thank you for unblocking me. Napatigil siya sa reply nito. Why does he always say thank you? Parang gusto niya ulit tuloy i-block. Napabuntong hininga siya bago nag-reply. Nakapag-book na ako ng hotel. Magkita tayo sa King Chai Hotel. Unit 306 at 8 o'clock. Pagka-send doon, itinago niya agad ang cellphone at bumalik sa trabaho. Kinabukasan, alas 7 pa lang ng hapon, gumayak na agad siya sa hotel. Naligo na siya at bathrobe lang ang suot habang naghihintay sa pagdating nito. Aaminin niya kinakabahan siya. She had been cool about this yesterday, pero bakit ngayon parang naduduwag siya? Huminga siya ng malalim at mariing napapikit. Kalma, Sanya, kailangan mong gawin to. Pinapakalma niya ang sarili hanggang sa biglang may nag-doorbell sa pinto. Agad siyang lumapit doon at iyon ay binuksan. Bumungad sa harap niya si Vincent. Natulala pa ito nang siya ay makita. Pumasok ka na. Utos niya rito. Agad naman itong sumunod at pumasok sa loob. Lumapit ito sa mesa at pinatong doon ang suot nitong salamin at relo. Kasunod ang blazer na suot nito. Mukhang ready ka na agad ah. Hoy, ipapaalala ko lang ulit sa'yo. Walang ibang ibig sabihin to. Sorry, nagbibiro lang naman. Hindi talaga nakakatuwa kapag nagsasalita ka. Mas mabuti kung tikom yung bibig mo habang ginagawa natin to. Napasinghap siya nang bigla itong humarap at lumapit sa kanya. Dahilan para mapaatras siya hanggang sa mapahiga siya sa kama. Pwede na ba nating simulan agad? Hindi ka pa yata nakaligo. Naligo na ako bago pumunta dito. 3 oras kaya ako nagbabad sa bathtub. Ganon ka ka-excited? You don't know how long I've been longing for this. Sagot nito, kasunod nun, sinunggaban siya nito ng halik sa labi. Hindi na siya nakapalag pa dahil parang hinihigop ang lakas niya nang magsimulang gumapang ang kamay nito. Kinabukasan, nagising siya sa malakas na katok ng pinto. Masakit pa ang katawan niya kaya hindi agad siya nakabangon. Naramdaman niya ang paggalaw ng katabi niya. Nagtama pa ang paningin nila nang saktong gumising na rin ito. Ngunit agad siyang umiwas ng tingin dahil sa hiyang nararamdaman niya. Muli ay may kumatok ng malakas sa pinto kaya dali-daling nagbihis si Vincent at bumangon para tingnan kung sino ang nasa labas. Bumangon na rin siya at nagbihis. Hindi pa siya tapos mag-ayos nang makitang nagmamadaling pagpasok ni Mary. Agad na dumapo ang masamang tingin nito sa kanya. Walang yaka, malandi ka! Agad siyang sinugod ng sampal ni Mary. Ngunit mabilis na pumagitna si Vincent upang awatin ang asawa. Mary, ano ba? Hindi ba napag-usapan na natin to? May narinig ka bang pumahayag ako? Did you expect me to just let you have an affair with that woman?
Hindi, Vincent! Hinding-hindi ko siya hayaang agawin kanya sa akin. Muli siya nitong sinugod upang sampalin, ngunit agad niya itong ginantihan. Mariin niya itong dinuro habang nakangisi. Gusto mo bang ikwento ko sa'yo kung anong ginawa namin kagabi? Anong sabi mo? Naghalikan kami. Hinubaran niya ako. He touched me with full of desire. Ang sabi pa niya, he'd been longing for it. Halata nga kasing sabik na sabik siya habang ginagawa namin yon. Tinitigan niya ito ng diretso. Tell me, ganun din ba siya sa'yo? Ang kapal ng mukha mo! You should have been long gone. Hindi ka na dapat bumalik. Now you know what I felt when Vincent and I were still married. And you two were doing that behind my back years ago. Nakakatakot, di ba? Lumakad siya palapit at bumulong sa tenga nito. Tama lang na matakot ka. This is your karma, Mary. At hindi pa dito natatapos yun. Yun ang huli niyang sinabi bago kinuha ang shoulder bag na nakapatong sa mesa at nilisan ng kwartong yun. Paglabas niya ng building at makapasok sa kotse niya, doon lang kumawala ang magkakasunod na luha mula sa mga mata niya. Naghalo-halo ang sakit at galit sa dibdib ni Sanya. Alam niya naman na wala talaga siyang karapatan kay Vincent and she felt horrible doing it with him, lalo na't kasal ito. Baliktad na ang sitwasyon ngayon. Siya na ngayon ang kabit kahit na ginawa lang nila iyon para sa anak nila. But it still doesn't change the fact that it's wrong and immoral. Natanggap niya na noon pa na tapos na sila. Pero bakit kailangan pang mangyari to? Bakit kailangang magkasakit ni Kael? Bakit kailangan niyang harapin ulit ang mga taong nanakit sa kanya? At ngayon, kinain niya rin ang sinabi niya noon. Nangako siya sa sarili na noon na hinding-hindi siya magiging katulad ni Mary. But what she's doing now is no different from what Mary did before. Humagulugol siya ng iyak habang hinahampas ang manibela. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang umiiyak bago inayos ang sarili at nagmaneho papunta sa hospital para puntahan ang anak niya. Mama, nasan po si Papa? Tanong ni Kael nang makarating siya sa ward nito. Ngumiti siya ng pilit. Si Papa mo, busy pa siya. May inaasikaso lang siya sa trabaho. Pero baka maya-maya darating na din yun. Mama, excited na po akong gumaling. Pag nakalabas na po ako dito, Mama, gusto ko pong pumunta sa lugar na may snow. Bakit mo naman gustong pumunta sa snow? Sabi po kasi ni Nurse Mai, yung palagi pong tumitingin sa akin, sabi niya maganda raw po doon. Tapos pwede raw gumawa ng mga snowball. Sobrang lamig daw po doon. Sa TV ko lang po yun nakikita eh. Nakikita ko po yung mga naglalaro sa snow. Masaya sila at nagtatawanan. Kumpleto silang pamilya na nagbabatuhan ng snowball. Gusto ko pong maranasan yun, Mama. Pero gusto ko po kasama si Papa. Kapag po nandun na tayo, hindi na po tayo magkakahiwalay. Kael, hindi naman tayo maghihiwalay kahit na nandito tayo sa Pilipinas. Ako, si Papa at ikaw, magkakasama na tayong tatlo. Kung ganun, nasan po siya? Kapag nandun na tayo, hindi nyo na kailangang umalis para pumunta sa work. Tapos, buong maghapon lang tayong maglalaro sa snow. Anito sa malungkot na tono. Agad na dumaan ang konsensya sa kanyang puso. Hindi lang pala dahil gusto nitong mag-enjoy sa snow, kundi dahil gusto nitong hindi na sila aalis sa tabi nito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vincent. Kael, nandito na si Papa. Masayang tura nito habang kaliwat kanan ng dalang paper bag. Papa! Excited na tawag ni Kael at agad itong sinalubong ng yakap. Nang lumingon ito sa kanya, agad siyang umiwas ng tingin. Malinaw pa rin sa kanyang nangyari kanina. Hanggang ngayon, mabigat pa rin iyon sa kanyang kalooban. Kael, may gusto ka bang kainin? Baling niya kay Kael. May mga dala akong pagkain. Sabat ni Vincent, tsaka ipinakita ang dalang mga paper bag, pero hindi niya ito pinansin. Wala po, Mama, may pagkain na pong dala si Papa. Ganun ba? But since nandito na ang Papa mo, lalabas muna ako. May bibilhin lang ako saglit sa labas at babalik din agad, okay? Paalam niya dito. Hindi niya na hinintay pa ang sagot ng bata sa kagustuhang makaalis agad sa ward. Pag alis niya, napagpasyahan niyang tumambay muna sa garden at magpahangin. Ayaw niya munang harapin si Vincent. Hindi niya kayang umarte na parang okay lang lahat, lalo na sa harap ng anak nila.
Ngunit ilang sandali lang ay bigla itong sumulpot sa harap niya. Agad niya itong inirapan. Sabi ko na nga ba, dito kita makikita. Nito, tsaka umupo sa tabi niya sa bench. At sumunod ka pa talaga dito. Sinong kasama ni Kael sa ward? Iniwan mo siyang mag-isa? Nandun yung caregiver niya. Nagpaalam lang ako saglit na magsi-CR. Sinundan kita dito kasi gusto kitang makausap. Tungkol naman saan? Pasensya na sa nangyari kanina. Naiintindihan ko kung bakit ganoon na lang ang galit ni Mary. Kasal kayo at siya na ang may karapatan sa'yo ngayon. Yung ginawa natin, kahit na para sa ikabubuti iyon ni Kael, it doesn't change the fact na cheating pa rin yun. Hindi ko alam kung paano aayusin yung sa amin at yung sa atin, pero hindi mo kailangan mag-alala sa relasyon namin ni Mary. I will handle it myself. Yung sa inyo lang dapat mong ayusin. Yung sa atin matagal nang sira at hindi na maayos pa kahit kailan. Bigla siyang napatayo at hinarap ang lalaki. Nagawa na natin ang dapat gawin. Maghintay na lang tayo ng ilang linggo para sa resulta ng pregnancy. Pero habang wala pang results, wag na muna siguro tayong mag-usap. Kumunot ang noo nito at napatayo rin. Sanya naman, bakit naman wag munang mag-usap? Hindi kaya magduda si Kael kapag para tayong multo't hindi na nagpapansinan? Matalinong bata si Kael. Kahit na umarte tayong okay, mahalata rin niya katagalan. Maiintindihan din niya ang sitwasyon balang araw. Pero kailangan ba talagang gawin to? Ayoko makasira ng relasyon, Vincent. Nor do I even want to be labeled as a mistress. Hindi ko ilalagay ang sarili ko sa ganoong posisyon. Sonya naman, I have nothing else to say. Babalik na ako kay Kael. Paalam niya bago iniwan itong mag-isa sa garden. Wala siyang ibang gusto kundi ang gumaling si Kael. Para sa kanya, si Kael ang mundo niya. Ang naging sandalan niya noong mga sandaling halos sumuko na siya. And she promised herself that once everything is settled, she would take Kael somewhere far away, sa lugar na malayo sa ama nito. Lumipas ang isang buwan, 5 pregnancy test na ang ginamit niya, ngunit iisa pa rin ang resulta. Negative. Inis siyang naghilamos ng muka. It just only meant na kailangan nila ulit gawin iyon ni Vincent. Maya-maya lang, umalis na siya para puntahan si Kael. Pagdating doon, napansin niya na may ilang nurse sa loob ng ward at isang doktor na tumitingin sa bata. Kinabahan siya nang makita ang pagiging alerto ng mga ito at agad niyang nahinuha na may nangyaring hindi maganda sa anak niya. Binalingan niya ng tingin si Vincent na nakaupo sa bench, nakayuko at magkasaklop ang mga kamay na tila tahimik na nagdarasal. Lumapit siya rito habang nagsisimula ng dumaloy ang mga luha sa mga mata niya. Vincent, anong nangyari? Okay naman si Kael nung umalis ako. Tumayo ito habang lugmok ang mga mata nang harapin siya. Biglang bumagsak ang blood counts ni Kael. Hindi na tumatalab ang dati niyang treatment. Sabi ng doktor, kung maghihintay pa tayo, baka mawala na siya ng window para sa transplant. Ano? Hindi pwede yun. Anong gagawin natin, Vincent? Hindi ko rin alam. Kung may magagawa lang ako. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang doktor para harapin sila. Doc, kamusta po si Kael? Ayos lang naman po siya, di ba? Stable na si Kael ngayon, pero kailangan kong maging diretso. Mas sumeryoso ang boses nito. Bumagsak ang blood counts niya at hindi na consistent ang response sa treatment. Alam niyo nang napag-usapan natin noon. Kung itutuloy ang option na magkaroon ng biological sibling bilang donor, nasa loob na tayo ng critical window. Critical window? Yun ang panahon kung kailan pwedeng makonceive ang child, palakihin at maging viable donor pagdating ng transplant. Kapag lumampas tayo sa window na ito, bababa ang chance na magtagumpay ang transplant. Oras na ang kalaban natin. Sandali itong tumigil bago nagpatuloy. Kailangan nating simulan ang proseso habang kaya pa ni Kael ang procedure sa tamang oras. Kaya ipinapayo ko na pag-usapan ninyong dalawa to. Para sa ikabubuti ni Kael, kailangan ninyong magkasundo. Sige po, Dok. Naiintindihan ko po, salamat po. Anya habang yumuyuko bilang tugon bago ito umalis. Dahan-dahan siyang napaupo sa bench at tahimik na umiyak. Sanya, ilalaban natin si Kael. Hindi natin siya susukuan. Gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Pag-aalo ni Vincent, bigla siyang napatayo at masama itong tiningnan. 1 buwan nang lumipas, hindi pa rin ako buntis. Kailangan nating ulit gawin yun. You're married and I have to give Kael the best chance possible. Kung kailangan,
then let's do it again. Alam mo namang mali to. Your wife must be in pain. And we have to do it again. Sanya, si Kael ang mas importante dito. Iisipin mo pa ba yun? Alam ko naman yun. But this is just hard to swallow. Bakit ba kasi kailangang mangyari to? Sigaw niya kay Vincent at sa sandaling yun ay nag-flashback ang lahat ng masasakit na alaala sa kanyang isip. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ako niloko. Kung nakontento ka na sana sa isa. If only you've been faithful in our marriage. We could give the best for Kael. Hindi magiging mahirap ito kung hindi mo ako niloko. Paninisi niya rito habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Namumula na ang mga mata ni Vincent sa pagpipigil ng luha. I'm really sorry, Sanya. Tama ka, kasalanan ko to. Kasalanan ko kung bakit nangyayari to. Kael must be having a hard time without his father. We could have given him the best kung simula pa lang ikasama niya na ako. Pero dahil sa nagawa ko, ganito pa ang nangyari. Kasalanan ko to, I'm sorry. Napatakip ito sa muka at napahikbi. Pinanood niya itong umiyak. She knew deep inside that it wasn't entirely his fault. Hindi niya nga dapat ito sinisisi. Mas may kasalanan pa nga siya. Mas matagal niyang nakasama si Kael. Mas alam niya ang kondisyon ng bata. Maybe she wasn't the good mother she wanted to be. Baka may pagkukulang siya sa pag-aalaga, kaya nangyari ang lahat ng to. Mama, Papa, sabay silang napalingon ni Vincent sa ward nang marinig ang iyak ng bata. Agad nilang inayos ang sarili bago sabay na pinuntahan ng anak nila. Mama, Papa, nag-aaway ba kayo? Umiiyak na tanong ng bata. Nagkatinginan sila ni Vincent bago sabay na pilit ngumiti para ipakitang okay sila. Siyempre naman hindi. Nag-uusap lang kami ng papa mo. Tama ang mama mo. Malakas lang ang boses namin pero hindi kami nag-aaway, okay? Usal naman ni Vincent. Talaga po? Oo naman. Bakit naman kami mag-aaway ng papa mo? Pinagpaplanuhan lang namin kung saan ka namin ipapasyal kapag gumaling ka na. Hindi kami mag-aaway ng mama mo. We were just having a peace talk. Kapag gumaling ka na, ipapasyal ka namin sa mga magagandang lugar na gusto mong puntahan, okay? Yay! Promise, Mama, Papa? Oo naman, promise. Sabay silang niyakap ni Kael, kaya halos magkadikit na rin ang mga mukha nila ni Vincent. Hindi niya maiwasang isipin na kung hindi lang sana iyon nagawa sa kanya ni Vincent, hindi nila kailangang magpanggap na okay sa harap ng anak nila. Kung hindi nito nagawa yun, maibibigay sana niya ang kumpletong pamilya na pangarap ni Kael. Pero minsan kasi, kung ano pang masinahangad mo, yun pang hindi para sa'yo. Nang sumunod na araw ay napag-usapan nila ni Vincent na mag-book ulit ng hotel. They agreed to meet by 8 o'clock in the evening. Matagal lang silang nakaupo sa kama nang hindi nag-uusap. It was quiet and awkward. Tonight felt strange. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang sakit na nararamdaman niya. Maybe the time they spent together habang kasama si Kael made her realize how much she still yearned for him. Kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili na nakamove on na siya, hindi pa rin pala nawawala ang pagmamahal niya. Nagiging malambot na ba ulit siya? Kaya ayaw niyang maulit ang ganito dahil alam niyang kung hanggang saan lang ang hangganan ng pagiging matigas niya. Sanya, basag ni Vincent sa katahimikan. Kung hindi ka pa handa, pwede namang sa susunod na araw na lang natin gawin. Hindi pwede. Nauubusan na tayo ng oras. Kailangan na natin gawin ito ngayon din. But this won't work if you're not mentally ready. Whether I'm ready or not doesn't matter. Kung gusto mo, patay na lang natin ang ilaw so you wouldn't have to see my face. Alam ko na ayaw mo ko makita. How about we do that then? Hinarap niya si Vincent. This would probably be the last time na gagawin nila ito. Sisiguraduhin niya iyon. She would give her best. And hindi na siya magkukunwari pa. Gusto niyang maging totoo kahit ngayon lang, sa huling gabi na silang dalawa lamang. Hinila niya ang kwelyo ni Vincent at hinalikan ito. Mas pinalalim niya iyon habang idinidiin ang katawan niya rito hanggang sa mapahiga sila. Kinabukasan, nagising siya nang maramdaman niyang parang may naglalaro sa buhok niya. Hindi siya gumalaw dahil ayaw niyang malaman itong gising na siya. Kung hindi lang sana nangyari yun, tayo pa rin kaya hanggang ngayon?
Naramdaman niya ang pagyakap nito sa kanyang bewang. I love you so much, Sanya. Mahal na mahal ko kayo ni Kael. Kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan. I could have handled it better. Nasabi ko sana sa iyo ang totoo. Anong totoo? Hindi niya naiwasang sumagot. Nabakas ang gulat sa mukha ng lalaki. Anong totoo, Vincent? Ulit niya nang hindi ito kumibo. Hindi ko alam na gising ka. Ang totoo. Just when he was about to say it, biglang tumunog ang cellphone nito. Agad nitong kinuha ang cellphone sa mesa at sinagot ang tawag. Hello, Dad? What? Paanong? Fine, sige, sasabihin ko. Nang mamatay ang tawag, ay hinarap siya nito. Nalaman na ni na mami and daddy ang tungkol kay Kael. Sinabi mo sa kanila? It was the guard who told them. Remember nung nag-uusap tayo? Nandun yung guard. Oo nga pala. Gusto nilang makita si Kael. Papayag ka ba? I'm sure Kael would be happy to meet them. Pwede mo silang papuntahin ngayon. Mag-aayos lang ako at pupunta rin doon pagkatapos. Sige, susunod din ako. Tumango lang siya bilang sagot tsaka pumunta sa CR para maligo. Habang nagsasabon ng katawan, hindi niya naiwasang maglakbay ang isip sa ginawa nila kagabi. Nakailang round sila noon, siguro naman makakabuo na sila. Binilisan niya ang pagligo, pagkatapos ay nagbihis ng bagong set ng damit na dala niya bago pumunta sa hotel. Paglabas niya ng banyo, nadatnan niya si Vincent na nakatanaw sa malaking glass na bintana. It was hard to read what's on his mind. Muling bumalik sa isip niya ang sinabi nito. Ano nga kaya ang totoo na hindi nito nasabi noon? At totoo nga kaya na mahal pa rin siya nito hanggang ngayon? Napaayos siya ng postura nang bigla itong lumingon sa kanya. Pupuntahan ko na si Kael. Magkita na lang tayo sa hospital. Paalam niya, tsaka kinuha ang bag na nasa mesa at nilisan ng hotel. Pagdating sa hospital, agad siyang dumiretso sa ward ng anak. Natutulog pa ito habang nagbabantay ang caregiver ng bata. Lumapit siya rito at hinalikan sa noo. Soon enough, gagaling ka na at pagkatapos magkakaroon ka pa ng kapatid. Mahina niyang bulong, dahan-dahang gumalaw ang bata hanggang sa magising ito. Mama, good morning. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Opo, Mama. Very good. Mama, nanaginip po ako. Tungkol saan naman ang napaginipan mo? Sa panaginip ko po, nasa bahay po tayo. Ikaw po ang nagluluto, tapos nasa sala po ako. May kalaro po akong bata. Hindi ko po alam kung sino yung bata. Tapos si Papa po, tinutulungan niya po kayo sa kusina. Para po tayong masayang pamilya, Mama. Natigilan siya't hindi agad nakasagot. Gusto niyang sabihin na hindi lahat ng panaginip are meant to happen in reality. Pero ayaw niyang saktan ng bata, kaya ngumiti na lang siya. Ang ganda naman ng panaginip mo. For sure, magiging ganun tayo kasaya kapag gumaling ka na't nakalabas ka na ng hospital. Talaga po, Mama? Gusto ko na pong gumaling. Kaya dapat lakasan mo palagi ang loob mo. Magdasal ka at palaging makinig sa sasabihin ng doktor, okay? Opo, Mama. At siya pala, Kael, siguradong matutuwa ka sa sasabihin ko. Ano po yun, Mama? Yung mga magulang ng papa mo, pupunta rito ngayon. Baka maya-maya lang darating na sila para bisitahin ka. Umawang ang bibig nito at nabakas ang saya sa muka. Ang lolo at lola ko po? Oo, kaya dapat kapag nakita mo sila, magmamano ka, okay? Opo, Mama. Very good. Habang naghihintay na dumating si Vincent kasama ang mga magulang nito, pinaliguan niya na si Kael at binihisa ng maganda. Ilang sandali lang, biglang bumukas ang pinto at bumungad ang dalawang pamilyar na muka na ilang taon din niyang hindi nakita. Sina Tito at Tita Camero, ang mga magulang ni Vincent. Her used to be in-laws na malapit sa loob niya kung kasal pa sila ni Vincent. Ganun na lang ang tuwa sa mukha ng mga ito nang makita siya at ang anak niyang si Kael. Sanya, ang tagal kitang hindi nakita. Kumusta ka na? Siya na ba si Kael? Natutuwang sabi ng ginang. Agad siyang lumapit at bumeso sa kanila. Kamusta po kayo? Eto, tumatanda na kami. Nag-alala kami na baka hindi na kami mabigyan ng apo nitong si Vincent. Sagot naman ni Tito. Kumunot ang noo niya at hindi na iwasang magtaka.
Bakit nga ba hanggang ngayon wala pa itong anak kay Mary? Pa, let's not talk about that. Suway ni Vincent sa kanyang ama. Agad naman itong tumahimik. Hindi niya na pinilit pang pag-usapan iyon at binaling na lang ang tingin kay Kael. Kael, sila ang lolo't lola mo. Tumingin ang bata sa dalawang matanda. Nagpakilala naman ang mga ito at tinabihan pa si Kael sa magkabilang gilid. Bakas ang excitement sa mukha ng dalawa habang masaya naman si Kael sa atensyon na tatanggap nito. Hinayaan lang niya ang mga ito na magbanding habang tahimik na umupo sa sofa. Tinabihan siya ni Vincent, tila nag-i-enjoy din sa pinanonood. Salamat at hindi mo pinagkait si Kael sa amin. Ginawa ko lang ang tama. I'm not that petty. Kahit ikaw nga hindi ko pinagkait. Agad itong natahimik at hindi niya alam kung bakit tila tinamaan siya ng konsensya. Sanya, anong pwede kong gawin para mapatawad mo ko? Napakurap siya at nabigla sa tanong nito. Just be a good father to Kael. Sapat na sa akin yun. What I'm asking is, anong pwede kong gawin para sa'yo? Mahalaga sa akin ang pagiging mabuting ama mo kay Kael. Sapat na yun kaya wala ka nang dapat pang gawin. Then, would that make you forgive me? Napaiwas siya ng tingin. Yan ang bagay na hindi ko pa masasagot sa ngayon. I see, naiintindihan ko. Hindi na siya sumagot pa. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang sa ilang oras na nga ang lumipas. Nakatulog na si Kael at balak na ring umuwi ni na tito at tita. Sabay silang napatayo ni Vincent para ihatid palabas ng kwarto ang mga magulang nito. Iha, bago kami umalis ay may nais akong sabihin sa'yo. Seryosong tura ni Tito Camero. Sige po, ano po yun? Kael is my only grandson. The sole heir to our family legacy. Kapag dumating ng tamang panahon, ipapasa ko sa kanyang controlling stake sa kumpanya, ang family estate, at ang lahat ng financial asset at investment ng pamilya. So this is where you've been? Biglang may pamilyar na boses na pumutol sa sasabihin ni Tito Camero. Napalingon silang lahat kay Mary. Kaya pala palagi kang wala sa bahay dahil nandito ka sa babae mo. Galit na sabi nito kay Vincent, sabay duro sa kanya. Agad niya itong tinarayan. Mary, nasa hospital tayo. Ilugar mo nga yung galit mo. Suway ni Vincent. At dahil nandito ka na rin naman, mas maganda nang marinig mo ito, Mary. Muling nagsalita si Tito Camero. Lahat ng ari-arian ko will be rightfully given to the one and only heir. Walang iba kundi ang anak ni Vincent at Sanya. I hope you understand dahil hanggang ngayon, you still can't even conceive a child. What? Nanlaki ang mga mata ni Mary, tsaka ito napatingin kay Vincent. Vincent, alam mo ba ang bagay na to? Ako ang asawa mo. Bakit sa anak niyo lahat mapupunta ang mana? You only care about the inheritance, do you? Malamig na sagot ni Vincent. No, hindi sa ganun. May kailangan din akong sabihin sa'yo. Let's talk somewhere else. Hinawakan nito sa kamay si Mary at kinaladkad palabas. Pinanood lamang niyang mga ito na mawala sa kanyang paningin, tsaka siya binalingan ng mag-asawa. O siya paano? Aalis na kami. Babalik kami ulit bukas. Paalam ng ginang habang si Tito Camero tumango lamang bilang paalam. Sige po, mag-iingat po kayo. Nang maiwan siyang mag-isa, hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya para sundan sina Vince at Mary. Sa kabilang banda, masamang binalingan ng tingin ni Vincent si Mary nang makapunta sila sa isang koridor na halos hindi nadadaanan ng tao. I can't believe this. Halos mamatay-matay ako sa selos, Vincent, at wala ka man lang gagawin. Umiiyak nitong turan. Naawa man si Vincent, ngunit alam niyang kailangan ng matapos kung ano man ang meron sa kanilang dalawa. Alam naman ito kung gaano niya kamahal si Sanya at kailanman hindi iyon nagbago. Natanggap mo ba ang divorce papers na pinadala ng lawyer ko? Malamig niyang tanong. Napahinto si Mary. What? Divorce papers? My lawyer already filed the divorce abroad. Kasama na roon ang property settlement at financial support na makukuha mo pagkatapos ma-finalize ang divorce. Napailing ito habang umiiyak. So ganito na lang. After everything, you'll keep the house. Dagdag ni Vincent. Ililipat sa pangalan mo kapag finalize na ang divorce.
May nakalagay din na monthly financial support sa settlement. No, hindi ako papayag. You need to cooperate with the process, Mary. Kailangan mong pirmahan ng legal documents at ang divorce. At kung hindi, bahagyang nanlamig ang ekspresyon ni Vincent. Then the settlement changes. You know very well na ang family business ninyo ay supported ng investment ng company ko. If you refuse to cooperate, I can withdraw that support anytime. Paulit-ulit na napailing si Mary, hindi makapaniwala. Pero kung makikipag-cooperate ka, you keep the house, the financial settlement, and the business support stays. How could you do this to me? I'm not trying to ruin you, Mary. I'm just ending this. I'm trying to make things right. So pagkakamali itong pagpapakasal natin? Did Sanya ask you to do this? Sabi ng haba, mahal ka pa rin ng babaeng yon. Sanya has nothing to do with this. Sariling desisyon ko to. Eh bakit nga? Ito ba talaga ang gusto mo, ha? Ni minsan ba, Vincent, minahal mo ko? Mary, you know the reason why I married you. Akala mo ba hindi ko alam? Alam na ano? You set me up. You dragged me kaya may nangyari sa ating dalawa. You hated Sanya because you think nasa kanya ng lahat ng magagandang bagay sa mundo. Hindi mo naman talaga ako mahal. Ang tingin mo lang sa akin, isang bagay na naagaw mo kay Sanya. What? Alam mong hindi totoo yan. Pinaniwala mo kung nabuntis kita pero ang totoo, you're infertile. Wala naman talagang nabuo. Palagi mo kong tinatakot na ikakalat mo yung picture. And that left me no choice kundi ang pumayag sa mga gusto mo. I had to meet you at night. Lumalabas tayo nagdi-date. Binibili ko lahat ng gusto mo. And I even let you get access to my phone. And you know what? I hated every second of it. Kasalanan ko rin kasi tanga ako eh. Takot akong mawala sa akin si Sanya, kaya pumayag ako sa mga gusto mo para hindi mo ipagkalat ang picture. But you still did. Vincent, nagawa ko lang lahat ng yun kasi mahal kita. Pinakasalan kita dahil pinilit ako ng mga magulang mo. Everything became public and I had no choice but to go along with it. Ayokong masira ang pangalan ng kumpanya dahil sa isang iskandalo. Pero wag mong isipin na hindi ako sumubok. I tried, Mary. I tried to see you as my wife. To treat this marriage like it meant something. But every single time, pinapatunayan mo lang na wala kang pakialam sa kahit kanino, kundi sa sarili mo. Vincent, hindi yan totoo. Mahal na mahal kita. Please, wag mo kong iwan, Vincent. You never cared about me. All you ever cared about was yourself. Your pride, your image. Your obsession with being better than everyone else. Vincent, paano mo naghagawang sabihin yan? Alam mong hindi yan totoo. Huwag mo nang itanggi. Akala mo ba hindi ko alam na nag-utos ka ng tao noon para paimbestigahan si Sanya? Kung hindi lang dahil sa pangingialam ko noon, ay baka kung ano nang nagawa mo sa kanya. Hindi ka titigil hanggat hindi mo siya nasisira. Dahil hindi mo matanggap na may taong hindi umiikot ang mundo para sa'yo. You're pathetic, Mary. Insecure, selfish, and desperate for validation. And this marriage, to me it was never love. It was nothing more than a responsibility. And to you, it was just a title you were dying to have. Vincent, let's end this now. Sa pagkakataong to, pipiliin ko ng gusto ng puso ko. Mariin niyang tinanggal ang kamay nitong nakakapit sa kanya at tuluyan ng umalis. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Sanya sa mga narinig. Agad siyang umalis bago pa siya makita ni Vincent nang pabalik na ito sa loob. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, biglang may kamay na humawak sa kanyang braso. Sanya. Boses iyon ni Vincent. Wala siyang nagawa kundi mapahintot dahan-dahang hinarap ito. Narinig mo ba ang napag-usapan namin? Oo, narinig ko lahat. Pasensya na, hindi ko sinasadyang marinig yon. Na-curious lang ako. Yung sasabihin ko sana sa'yo sa hotel, yun ang tinutukoy kong totoo. Lahat ng narinig mo na sinabi ko kay Mary, totoo lahat yun. It was all set up. Huminga siya ng malalim. I'm really sorry. I should have handled it better. Saglit siyang tinitigan ni Sanya bago ito sumagot. Naiintindihan ko. Bumalik na tayo kay Kael. Sanya, mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Kael. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Kung gusto mo talagang mapatawad kita, kung gusto mong bumalik tayo sa dati, then prove it. Hindi ko alam kung sa paanong paraan pero bahala ka na. Sige, I'll prove it to you. Pangako babawi ako. I'll do everything.
Pilit siyang umiti bago sila nagpatuloy sa paglakad. Makalipas sa mga sumunod na araw, napapadalas na ang pagbisita ni Vincent. Hindi niya alam kung panliligaw na ba ang ginagawa nito, pero palagi itong nagdadala ng bulaklak para sa kanya. Madalas din itong magdala ng pagkain at paminsan-minsan inilalabas nila si Kael para ipasyal. Paunti-unti, nabasag ang pader na binuo niya para protektahan ang sarili. Nakikita niya naman ang effort na ipinapakita nito. Ramdam niyang totoo ang bawat sinasabi ni Vincent. Nakikita rin niya kung gaano ito kabuting ama kay Kael. Siguro naman walang masama kung susubukan nilang muli. Makalipas ang ilang linggo, nang subukan niyang muling mag-take ng pregnancy test, lumabas sa resulta na buntis siya. Agad niya iyong ibinalita kay Vincent. Hindi mawari ang saya sa mukha nito nang iyon ay malaman. She was also overjoyed. Hindi niya inakala na darating pa ang pagkakataon na masusundan nila si Kael. Maaaring sa unay para sa donor ni Kael ang dahilan, pero sisiguraduhin niyang mabibigyan niya rin ng magandang buhay ang batang yon. Sa bawat araw ng pagbubuntis, naging mas malapit sila ni Vincent. Kasama niya ito sa bawat check-up at hindi niya maiwasang humanga sa dedikasyon nito. Palagi itong maaga sa bahay, laging may dala para sa kanyang mga cravings at handang umalalay sa bawat maliliit na galaw o paghihirap niya sa mga unang buwan. Pagkalipas ng mga buwan, nagsilang siya ng isang malusog na sanggol, isang babae na pinangalanan nilang Venice. Isang pangalang kinuha nila mula sa pangalan ng ama nitong si Vincent. Sa pangalawang pagkakataon, kamukha na naman ito ng ama. Minsan ay hindi niya maiwasang magtampo. 9 na buwan niya itong dinala, pero bakit tila palaging namamana ng mga anak niya ang mga features ng kanilang ama? Siguro ganoon talaga kapag may natitira pang galit sa puso. Maybe it was finally the right time to forgive him. Pinanood niya si Vincent habang nilalaro nito ang kanilang anak. Malawak ang ngiti nito at paminsan-minsan lumilingon sa kanya. Tila ba may gustong patunayan sa bawat ginagawa. Naroon din si Kael na tuwang-tuwang nilalaro ang kanyang kapatid. She couldn't help but wonder how happy it would be for them to finally become a complete family. Pagkalipas ng mga taon, nang dumating sa tamang edad si Venice upang maging donor ni Kael, agad na nagsimula ang procedure para sa operasyon. Doble ang kaba na nararamdaman niya. Masyado pang bata si Venice para pagdaanan yon, habang si Kael naman masyado pang mahina upang mapunta sa ganoong sitwasyon. Kung maaari lang na sana siya na lang ang sumalo ng sakit gagawin niya. Naramdaman niyang paghawak ni Vincent sa kanyang kamay. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka lang, okay? Gumiti siya at sumandal sa balikat ni Vincent. Tama ka. Magiging maayos din ang lahat at gagaling na si Kael. Malakas si Kael. Alam kong kakayanin niya. Thank you. Kung wala ka dito baka hindi ko kayanin. I wouldn't leave you this time. Kasama mo kung haharap sa lahat ng to. Napangiti siya. Kasabay noon ay biglang bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Sabay silang tumayo ni Vincent upang harapin ito. Dok, kamusta na po ang mga anak ko? Ngumiti ang doktor. Isang ngiti na agad nagdala ng ginhawa sa kanyang dibdib. Mr. at Mrs., may magandang balita ako para sa inyo. Nagkatinginan sina Sanya at Vincent habang naghihintay sa susunod na sasabihin ng doktor. Matagumpay ang naging transplant ni Kael. Tinanggap ng katawan niya ang bone marrow ng kapatid niya. At sa ngayon, maganda ang response ng katawan niya sa treatment. Napahawak si Sanya sa dibdib habang hindi mapigilan ng pagluha. Ibig sabihin po, magiging okay na po si Kael? Nanginginig niyang tanong. Malaki ang posibilidad. Of course, kailangan pa rin nating bantayan ang recovery niya sa mga susunod na linggo. Pero sa ngayon, stable ang kondisyon niya at maganda ang progress. Dok, salamat po. Halos pabulong na sabi ni Vincent. Walang anuman. Malaki rin ang naging sakripisyo ninyong dalawa para makarating tayo sa puntong to. Sa ngayon, kailangan lang nating siguraduhin na hindi magkakaroon ng infection si Kael habang nagpapalakas ang katawan niya. Pero kung magtutuloy-tuloy ang ganitong progress, malaki ang chance na tuluyan na siyang gumaling. Salamat po, Doktor. Maraming salamat po. Pwede niyo na silang makita. Sabi ng doktor bago umalis. Agad silang pumasok sa loob. May 2 hospital bed na naroon. Ang isa ay kung saan nakahiga si Venice habang si Kael naman ay nasa kabila.
Direktang lumapit si Sanya kay Kael habang si Vincent lumapit kay Venice. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Kael. Bakas ang panghihina sa mukha nito habang pilit na nililingon siya. Mama? Matagumpay ang transplant. Ngayon ay magpapahinga ka na lang habang hinihintay nating tanggapin ng katawan mo ang bone marrow ng kapatid mo. Magiging okay ka na. Lumingon ito sa kabilang kama. Ayos lang po ba ang kapatid ko? Siyempre naman, ayos lang ang kapatid mo. Napagod lang siya't magpapahinga. Sagot ni Vincent. Mama, Papa, magaling na po ba ako? Tanong ni Kael sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sina Sanya at Vincent at sabay na napangiti bago muling bumaling kay Kael. Hindi ka pa tuluyang magaling, pero matagumpay ang procedure. Sabi ng doktor, kapag tuloy-tuloy na umayos ang katawan mo, ibig sabihin nun, tuloy-tuloy na rin ang paggaling mo. At hindi magtatagal, pwede ka nang lumabas ng hospital. Ngumiti si Kael, hindi pa ito masyadong makagalaw dahil mahina pa dahil sa kumakailang procedure. Magiging buo na po ba tayo? Ngumiti si Sanya ng todo at tumingin kay Vincent na tila nag-aabang din ng sagot. Siyempre naman, naisip ko na mas masaya kung sama-sama tayo. Ikaw, si Venice, ang papamot ako. Simula ngayon, magiging isang buo na tayong pamilya. Mahal niyo na po ang isa't isa? Tanong ni Kael na siyang hindi niya inasahan. Hindi po lahat ng masaya, totoong masaya. Alam ko naman po na nagkukunwari lang kayo. Biglang lumungkot ang boses ni Kael, ngunit ngumiti lang siya. Sa pagkakataong to, hindi niya na kailangan pang magpanggap. Kael, inaamin ko na meron talaga kaming naging problema ng papa mo. But we learned the hard way. Nagsorry siya sa akin at bumabawi na siya ngayon. It might be hard to forgive, but I did. Napatawad ko na ang papa mo at lumingon siya kay Vincent na ngayon nakatingin pa rin sa kanya. Nagmamahalan na kami. Pagpapatuloy niya. Natulala si Vincent at ilang sandali lang bigla itong naiyak. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya at nabigla sa naging reaksyon nito. Hoy, bakit ka umiiyak? Namali ka ba ng rinig? Mahal na nga kita. Nagets ko naman eh. I just thought I don't deserve your forgiveness, but you still did, Sanya. Alam kong nakakasawa ng marinig pero sorry ulit dahil nagawa ko yun. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. At alam kong nasabi ko na ito noon at nasaktan pa rin kita. Pero mangangako ulit ako, pangako. Hindi na ulit kita paiiyakin. I love you so much. Umiiyak nitong turan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo ng bagong buhay, Vincent. Sige, gusto ko yun. Ibibigay ko ang lahat para sa inyo, Sanya. Talaga? I love you so much. I love you too. Mas sumigpit ang yakap niya. Sa mga sandaling yon, nakalimutan nilang nasa harap pa sila ng anak nila. Ako rin! Biglang sigaw ni Kael. Natatawa silang humiwalay ng yakap para isali si Kael. Ilang sandali lang, umiyak si Venice at sabay silang lumapit sa bunso nilang anak para ito ay patahanin. Minsan talaga, hindi mo agad maiintindihan kung bakit kailangang dumaan sa napakaraming sakit at pagsubok ang isang tao. But life has a strange way of teaching the heart what truly matters. Hindi pala lahat ng laban kailangang ipanalo ng mag-isa. Sometimes, forgiveness isn't about forgetting the past. It's about choosing not to let the pain control the future. Napagtanto ni Sanya na ang buhay hindi lang tungkol sa mga pagkakamali ng kahapon. It's also about the courage to keep moving forward for the people who matter the most. Dahil sa huli, pamilya pa rin ang uuwian mo. And sometimes, the greatest miracle isn't just survival. It's finding your way back to each other.